Hello. Magandang tanghali sa inyo or magandang hapon sa inyo mga idol. Okay? This is JM from JM Hoopcast channel. So, here we go guys. Dito, ang topic natin, it's all about keys to win. Okay? Para manalo ang Hinebra. Okay? So, dito, ang tinutukoy kong topic is, ano ba yung possible na pwedeng ikapanalo ng Hinebra na sa darating na game 2, which is mamaya itong darating na 7:30, dito naman sa amin is 6:30 p.m. Okay guys? So ngayon, ang masasabi ko, ang keys to win ng Hinebra para manalo, first of all, okay, the game plan of Idol Coach Tim Cone. Okay? So ito si Coach Tim Cone, alam naman natin na sobrang tactician na coaches to. But the problem is, medyo na-expose na yung triangle niya. Gaya nga na sabi natin sa podcast kagabi, na sabi ni Brother Chris na medyo hindi nagiging hybrid ang triangle offense ni Coach Tim Cone. Na gusto niya makita yung dati niyang triangle offense na kalaban yung Bay Area Dragon. Okay? So ngayon, tignan natin mga idol kung ano ba yung kailangan ng Hinebra para manalo sa laban na ito. Okay? First thing first, okay, kailangan madepensahan ni Coach Tim Cone, okay, ang mga bench player ng Token Tex na sila Kim Aurin, sila Reynam Batak, na alam naman natin na mga pumutok yan or nakatulong sa game versus Ginebra sa Game 1 Finals, especially si Poy Eram. Tsaka, yun nga, yun yung mga isa sa mga nagpahirap kasi kung titingnan natin yung stats, almost 10 points ang lamang ng Token Tex sa bench points nila. However, itong Ginebra, halos si RHJ lang ang pumutok or nakatulong sa bench player ng Ginebra. And I think alam naman natin na nandito pa rin si Justin Brownlee, na alam natin na asahan natin yan in terms of offense and defense. And I think yung isang problema din dyan is yung defense, na sana mabigay ni Troy Rosario mga idol yung defense, or sana siya yung tumao para kay RHJ. Okay? Kasi tingin ko it's either Malonzo or Troy Rosario lang ang pwedeng makapagpa-minimize ng production ng isang RHJ or makapag-less ng points ni RHJ. Okay? And I hope na sana itong mga nasa starting unit ng Ginebra, like for example, Scotty Thompson, also Stephen Holt, sana makapagbigay tulong sa Ginebra or makapag-contribute ng defense and offense. Okay? Kasi kung titingnan natin, ang pinakagumawa lang ng laban nila dun sa game 1 is si Justin Brownlee and Scotty Thompson. Okay? So, I hope guys, ito naman, the second thought ko naman is, for me, kung mananalo naman ang Token Tex, I think si RHJ ay magi-step up lalo, or alam niyo yun, mas magiging parang Mamba mentality talaga to, na alam niyo yung eager niya to win para maka 3-0 sa Ginebra. Okay? And I think kapag ganun ang nangyari, mas may mapapatunayan na siya sa PBA. Okay? At the same time, para manalo naman tong Token Tex, syempre kailangan niya ng tulong ni RR Pugoy, na sa game 1 siya ang naging backup na scorer. At the same time, sana itong si Calvin Oftana makatulong sa offense. We know naman nung game 1 naibigay na tulong ni Calvin Oftana ay defense. Okay? So, and I hope, again, sana if ever na maging consistent sila, ma-maintain nila yung moral nila, okay, yung alam niyo yun, yung aggressiveness ng Token Tex para manalo. And sana makatulong ulit itong mga backup nila na si Kim Aurin, Reynam Batak, and JP Eram. Again, mga idol, sana itong Game 2 Finals mabigyan tayo ng mas maganda at mas exciting na laban dito sa Ginebra, okay, versus Token Tex. And I think mga idol,
kapag nakuha ng Hinebra to, magiging magandang adjustment to both teams. Okay? Kasi if ever na mag 1-1 sila, titignan nila or aralin nila kasi uh, they have 2 days break kasi Wednesday ang balik, which is birthday ko yun, March 19. And tingin ko sa 2 days na yon, mas makakapag-set sila ng plan at mas makakapag-isip kung ano yung tamang gagawin para manalo, kung ano kung yung dapat gagawin para manalo. Okay? So again, this is JM from JM Hoopcast channel. Salute and bye-bye mga idol.